Good and hallelujah. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Ang sabi ko sa Psalms 130. Okay? Good morning! Welcome sa Agape Family Center, Philippines, Bacolod Center. Ginagagala ko namin kayong mga kasama ngayong umagang ito. Maayong aga sa tanan. Inihiling ko ang lahat sa patayo. Yan. Pati mo yung mga nasa online. Yan. Gandang umaga ho sa inyo, hapon o gabi. Nais ko pong tawagin si Sister May para sa Word of God na kanyang babasahin sa Scripture reading. Good morning, everyone. Our scripture reading for today is from the book of Isaiah, chapter 40, verse 28 to 31. Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary. His understanding is unsearchable. He gives power to the faint, and to him who has no might, he increases strength. Even youths shall faint and be weary, and young men shall be all exhausted. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. May God bless the reading of His word. Let us pray. Panginoon namin, inaalay namin sa iyo ang pagtitipo na ito, naway bigyan mo kami ng gabay at awa. Dulutan ng tagumpay ang lahat ng aming mga nais matupad na gawain. Patnubayan mo kami, Panginoon, na ang lahat ng isip at salita ng bawat isa sa amin ay maging nararapat sa iyo. At mas puso namin ang ikabubuti ng lahat at ilaganap ang iyong salita. Punuin mo kami ng banal na Espiritu na manatiling malinaw ang patutunguhan ng lahat ng aming pagsisikap. At nang sa iyong pangalan ay maging matagumpay ang aming pagtitipon. Naway may patupad namin ng tama ang lahat ng aming mga tungkulin at hangarin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen! Palakpakan natin ang Ginoo. Handa na ba? Magsimba ka magdayaw sa Ginoo. Amen. Let's open our hearts to worship the Lord. Open the eyes of my heart, Lord, as we want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high. See you high and lifted up. Shine in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. Open
we sing holy, holy, holy. To you I lift it up, shining the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Let's sing holy, 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 holy. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. Let's sing holy, 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 holy. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. See you high. To you I lift it up, shining a light of your glory. Pour out love as we sing holy, holy, holy. To you I lift it up, shining a light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. Yes, I want to see you. I want to see you. Oh, Jesus. I want to see you. Let's continue this heart of worship and continue to be in the presence of the Lord in this place. Truly the Lord is good. His faithfulness endures forever. Totoo, Panginoon, kay buti mo sa amin. Maraming salamat, O Diyos. Hallelujah.
It's an opportunity, O Lord God, to worship you and to give you praise. Sa lahat na yung binigay sa amin, Panginoon, for all the things that you have done for us, for the air that we breathe, Lord God, for the food that we always eat, Lord God, even for this life, Lord, even though we are not worthy, Lord God. You said in your word, Lord, sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, even when we were still sinners, kahit nung kami mga makasalanan pa, Panginoon, ikaw ay pumunta sa amin. Ikaw ay binigay mo ang buhay mo para sa amin. You gave your life for us. Truly, we are not worthy, Lord God. But still, you gave your life for us, Jesus. We thank you. And that's the only thing we can do, Lord. Ito lang namin magagawa. Magbigay ng aming pasasalamat sa iyo, Panginoon. Ano pa bang aming may bibigay sa iyo na nasa iyo na ang lahat, Panginoon? Hindi namin may bibigay ang aming pera, ang aming yaman. Kahit ang aming lakas, Panginoon. Lahat ay nasa iyo na. Salamat. Salamat. Salamat, Panginoon. And to think, Lord God, that we are nothing. Wala kaming may pagmamalaki, Panginoon. There's nothing to boast about, not in our goodness. Because we know, Lord God, no matter how good we are, we cannot save ourselves. But truly, it is by your grace, sa iyong biyaya lang talaga, Panginoon. Sa imo lang gid grasya, Lord. Ngaari kami diri nagatindog subong. And truly, Lord, it is an opportunity to worship you and to stand before you, Lord God, and pour out our hearts to you, Lord. Binubuhos namin ang aming puso, Lord, sa iyong harapan. And we offer it at your feet, Lord God. Sa malaking karangalan, ang purihin ka, O Diyos. Isang malaking karangalan, sambahin ang ngalan mo. Isang malaking karangalan, ang purihin ka, O Diyos. Isang malaking karangalan, sambahin ang ngalan mo. Salamat, Panginoon. We thank you, Jesus, for your presence in this place. In the quiet and in the stillness, Lord, you are there. And we thank you, Jesus. Ito ang aming magagawa, Panginoon. Magbigay ng aming papuri, aming pagsimba, aming pasasalamat sa iyo. All of our adoration, Lord Jesus. All of our respect, all of our love, Lord God, we give to you. Our gratitude, Lord God, is yours. Salamat, Panginoon. Jesus, we thank you. Continue, Lord God, to dwell in this place. Holy Spirit, continue to flow through us, and flow through us. Open our hearts, Lord God, our ears, to receive of your word today. Sana, Panginoon, ay maintindihan namin at may makuha kaming mga lessons, Panginoon, sa iyong salita. Gamit namin sa aming buhay bilang iyong mga
disipulo, be your disciples, your children. We thank you. And we bring back all praise, all glory, all honor to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Let's give a big applause, a best clap offering to the Lord Jesus. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Magabong ko kita. Wow! Isa pong napakalaking karangalan talaga ang purihin natin. The only one true God. Di ba, Ena? Yeah. Ba't yung bata? Maliit na baby. Kung nagpupuri sa Panginoon, alam ko na-bless kayo. Amen? Amen. Matindi ang presence ni Lord. Pwede mo tayong umawit na lang ng umawit. Sa darating mo yung panahon na yun. Welcome sa Agape Family Center, mga kauturan. Yes. Kumpleto. Maraming salamat po sa panalangin niyo sa akin. At naabot ko tong edad na to. Yan. Hanggang nabubuhay mo ako. Yan. Talagang I will praise and worship our God. Sa mga nagtambong sa akong birthday kahapon, yes. Very successful ho lahat kasi ni-bless ni Lord. I am highly favored by God. Successful ang group art exhibit for the glory of God. Successful man ang event dito sa Ayala wherein ginamit mightily ang atong mga pastors sa pagsis kay Pastor Romel and Pastora Susan. Salamat po sa inyong panalangin. And then, kayo naman. Medyo, yes, happy birthday to me. Pinagprayan na ako. Pero no. Ha? Thank you. Wow. Happy birthday kay Pastor Miriam. Katana sa karon happy birthday after sa message. Amen. Praise God, praise God. Hallelujah. Karami gid sa Ginoo. Sige, forward lang. Dapat kagina na. Okay, praise the Lord. Karami siya nakanta bala, no? It's really an opportunity, no? Kaya nga ari kita dire. Mayra iba niyang wala opportunity. Pero praise the Lord, nakarang online. So, it's an honor, no? It's an honor to worship God. Isang malaking karangalan. Because a lot of people, maraming tao, hindi nila alam ano yung gagawin nila sa buhay nila. Meron tayong purpose. Meron tayong dahilan kung bakit tayo ay nabubuhay. Yung iba, always ang tanong ng tao what's the meaning of life? Why am I here? Kaya ngayong ibang mga tao, pag hindi nila nakita o alam yung dahilan na bakit buhay sila, napapakamatay na lang. Kasi wala na reason No reason to live. Tayo meron. And that is to worship God. Amen? Not only in this life, but even in the life after. At ang ating paniniwala talaga ay ang tunay na buhay natin ay hindi pa nagsisimula. Yung buhay natin dito sa mundo, dito sa lupa, ito ay practice lamang. Practice lang. At audition na rin para sa buhay natin na pagkatapos. Ito ay magpakailanman. Everlasting life in heaven together with God, that is the true life. Yan ang tunay na buhay natin. Amen? So, the Lord has been faithful to Pastora Miriam for how many years? Hindi ko na sasabihin. So, matagal na panahon na. No? And we thank the Lord. Salamat sa Panginoon sa kanyang buhay. At sa buhay din ni Pastor Art. No? So, dahil sa kanila, nandito tayo lahat ngayon. So, they are our mentors in the faith, and they have led us here right now. Kung wala sila, siguro iba din ang gagamitin ng Panginoon, but the Lord has used them. Sila ang ginamit ng Panginoon para na lumapit tayo sa Kanya. No? The Lord can use anyone, and the Lord will use everyone. Hindi lang anyone, everyone. Bawat isa sa atin ay gagamitin ng Panginoon. So, tingnan mo yung yung katabi mo, someday magiging pastor ka rin. Okay. Parang
Wala nagsabi sa katabi niya. Pero totoo yan. In one way or another, you will encourage and disciple someone. No? Sa kay Brother Kenji, Sister Janice, sa kay Naya. No? So they will disciple their child. Sa mga parents, no? Kay Sister Flor, the way she discipled her children also, no? Encourage hanggang sa mga apo. Okay? Lahat-lahat sa atin, no? To all the families. So, yan. Lahat tayo ay gagamitin ng Panginoon sa ministry. Hindi lang po kami. Hindi yung nakatayo dito sa pulpit, hindi yung mutugtog sa praise and worship. Bawat isa sa atin ay mayroong trabaho, may ministry. Lahat tayo. No? So, yan. Pwede na siguro ibaba, Pastor Elijah. Yan. Okay, thank you. Thank you. Yan. Okay, so, let's resume our series of messages about Back to the Bible. Ito yung theme natin. Actually, sa lahat ng Agape Family Centers sa Philippines, lahat ng centers dito sa Pilipinas, ito yung pinag-aaralan. Hindi ko lang alam sa iba, hindi pa ako nakaka-check, pero I think medyo advanced tayo. Pero okay lang, kasi meron tayong independence and by pace naman. But anyway, pinag-uusapan namin sa pastoral staff. Yung goal lang naman natin for this year, yung theme natin is more for 2024, and especially na malapit nang bumalik si Jesus, ang goal natin is at least mabasa natin yung buong Bible from Genesis to Revelation. Na divide na namin yung 66 books, minsan na-delay kasi mahaba pala yung Book of Genesis. So akala nga namin dati 1-2 linggo lang yung Genesis, ngayon pang-4 na linggo. No, so naging 1 buwan na talaga, actually more than na malapit na kasi February na. But anyway, yung goal natin is overview, yung main message, yung main theme for each book, and then hopefully maubos natin yung Old Testament by December. Kasi napakaraming libro talaga, 66 books of the Bible. If we really love the Lord, if tunay tayong disciple, tunay tayong Christian, ito yung mamahalin natin talaga. Magiging goal talaga natin, layunin natin, ay mapag-aralan ang salita ng Diyos. So, ako po, nabasa ko naman lahat, kaya lang, sa pagka-busy ng buhay, minsan yung ibang books nakakalimutan natin. Ay, meron palang book ng ganyan. So, ang iba, siguro hindi pa nabasa ang buong Bible. But anyway, nandito tayo, pinag-aaralan natin yan. Nandito na tayo sa last part ng Genesis. No? So, 4 weeks ago, we started with Genesis, no? Yung 4 weeks ago, a month ago, napag-aralan natin that God created. Yan. Magaling din si Pastor Romel. Inigyan ko siya ng impromptu na inspirational message sa opening na art exhibit. Ginamit niya Genesis 1 verse 1. Okay, kahit sa immigration, kasi bawal na daw yung John 3:16 sa immigration. Pag sinabi mong, I'm a Christian, I'm going missions work, check talaga ng immigration kung tunay ka Christian. O sige nga, Bible verse, hindi pwede yung John 3:16 kasi alam na ng lahat yung for God so loved the world, no? Yung John 3:16. So dapat may iba ka pang verse na memorize. At least yung next is Genesis 1 verse 1. In the beginning, God created. No? So yan, nagsimula tayo dyan. How many days did God create everything? 6. Yan, okay, nagkakamali yung karamihan kasi 7 days. Actually, only 6. On the 7th day, God rested. Nagpahinga ang Panginoon sa 7th araw. At yan ay, bakit kailangan ba talaga ng Diyos magpahinga? Napapagod ba ang Diyos? Yung kanta ni Johnny B, natutulog ba ang Diyos? hindi niya kailangan magpahinga kasi Diyos siya. He's all-powerful. Pero ginawa niya yun para maging example sa atin. Kailangan nating magpahinga. No? On the 7th day, we have to rest. At least 1 araw. No? Ngayon nga, actually, 2 araw, it's a blessing. Sa totoo lang, ngayong araw ng linggo, Sunday, ay dapat nagtatrabaho tayo. Because Sunday is supposed to be the first day of the week. But this is our offering, our sacrifice to the Lord. Pwede tayong magtrabaho, pero binigay natin sa Panginoon ang araw na ito.
Yung pahinga natin, yung Sabbath day is yung Sabado. Okay, Sabado. Yan ang pahinga. So, kaya lang, yung iba may trabaho sa Saturday, I understand kasi sa call center, no? Yung iba nasa service industry, Sister May, no? Sa McDo, kailangan magtrabaho sa Sabado. Okay lang yan. Pero yung prinsipyo, hindi dapat na magdediretso na for 7 days nagtatrabaho ka lang. Kasi mapapagod at mapapagod ka rin. So yung prinsipyo binigay ng Panginoon. Ginawa ng Panginoon ang lahat sa 6 lang na araw. At nung ginawa niya yung bawat isa, when He created light, ano sabi ng Panginoon? It is good. And He saw the light and said, it is good. Ginawa niya yung mga halaman, yung mga animals, He said, it is good. Pero ano yung sinabi niya nung ginawa na yung tao? When man was created on the 6th day, He said, it is very good. Napakabuti. It was very good. Okay, sabi niya. And let's also remember, actually, nire-review ko kasi ito na yung last Sunday natin sa Genesis. Next Sunday, Exodus na tayo. Okay? So, konting review lang. Akala ng iba, yung creation is only God the Father. Kasi akala ng iba, si Jesus ay ginawa lang ng God the Father or lumabas lang. Actually, mali yan. God the Father, the Son, and the Holy Spirit, equal sila. Okay? Equal siya. Kahit 3 persons, pero siya, isa lang. Okay? Huwag tayong makakamali. Kasi pag mali yung ating interpretation at mali yung ating prinsipyo, baka sa ibang church ka dapat. Okay? Baka kasi may ibang church, yung pag-iisip nila, isa lang talaga ang Diyos. And that is God the Father. Si Jesus ay ginawa lang o nilikha. Kasi man, di ba, tao siya. But no one created Jesus. He was there in the beginning already. The Trinity is already in Genesis. No? And God said, let us create man in our own image. Plural. Okay? Kaya nga dyan ang galing yung Trinity. Yung Trinity is from tri-unity. Okay? So, kasi sinasabi niyo, yung Trinity nasa Bible ba? Wala naman. Pero sinasabi natin, tri-unity or Trinity, 3 persons in one. Godhead. Okay? So, the Trinity took part in creation. Kasama dyan. And the Spirit of God moved among the waters. Yung Holy Spirit yun. Okay? Now, makita natin dyan, yung creation. Pero, after creation, nakita natin yung rebellion. Yung pagiging makasalanan talaga ng tao. Nagrebelde si Adan. Ano ba yung pinakaunang kasalanan? Yung pagkagat? Hindi yun. Yung unang kasalanan ay yung pagsuway. Disobedience. Ano sinabi ng Panginoon? Kasi gumawa ang Panginoon ng garden para mag-set na naman ng example para kay Adan at sa kay Eva. Ito yung gagawin nyo. So sa mga nanay na nag-gardening, good job. Kasi yan ang gawain natin. Nagbigay ang Panginoon ng example, ng model. Ginawa siya ng garden, nilagay niya dyan si Adan at si Eva. Ito, okay, you take care of this garden. Okay, ingatan niyo yan. Okay, you are responsible. Responsable kayo para dito. Pero binigyan ng pagsubok ng Panginoon si Adan at si Eva. Lahat ng punong kahoy dito, pwede nyo kainin yung prutas. So originally, vegetarian ang tao. Okay? Originally. So original design. Kung kumakain ako ng karne, pastor, okay lang. Okay lang kasi consequence yan. Okay lang yan. It's accepted. But in the beginning, prutas yung binigay. Walang order mula sa Panginoon na patayin nyo itong baka, gawin yung corned beef. Okay? Walang utos. Yung utos ng Panginoon, kahit sa anong prutas, kahit sa anong punong kahoy, pwede nyo kainin. Maliban lang, except for the tree of knowledge of good and evil. Ang tanong na iba, meron bang something magical? May special power ba yung tree of the knowledge of good and evil? Buti yung picture na yan ay hindi mansanas. ang picture always is apple. Akala nila yung apple, yung fruit. Actually, mga kapatid, walang something special sa punong kahoy na yan. Nothing special about this fruit. Hindi natin alam, baka atis nga yun eh. Okay? So, nothing special. Gusto lang talaga subukan ng Panginoon kung susunod si Adan at si Eva, if they will obey. Kaya lang yun nga, no? Nag-disobey yung tao, si Adan at si Eva,
na pag-usapan kung kay sinong kasalanan. Kasalanan natin lahat. Okay, lahat tayo nagkasala. So, may consequence. Ano yung resulta ng kasalanan? Yung lalaki kailangan na magtrabaho para makakain. Kaya sabi nila, no work, no pay, no work, no eat. Pwede ka nagtatrabaho, wala kang sweldo, wala kang kakainin. Kung hindi tayo sana nagkasala, hindi tayo sana nagkasala si Adan, sana sitting pretty tayo ngayon. Madali lang yung pera, madali lang yung lahat. Kaya lang, dahil sa kasalanan, yun ang curse. Sa babae naman, sa kay Eva, as sa lahat ng babae, magiging mahirap at masakit yung inyong pagpapanganak. So imagine, kung hindi sana nagkasala si Adan at si Eva, pag ikaw ay nanganak, plup, parang lalabas lang yung anak mo, tapos na. No? Tapos happy lang. Ngayon, mahirap, di ba? Yung labor, ilang oras yan. And yung delivery, napakasakit pa. So there will be pain during childbirth. So that's the consequence. And of course, all of creation was also cursed. Dati, hindi sana mamamatay ang tao. Kaya lang, dahil sa sumpa ng kanilang kasalanan, lahat ay mamamatay. Mga pusa, mga aso, lahat, everything, mga punong kahoy, they will die eventually, physically. Okay, that's the second. Third, this is the good news. Kahit na may rebellion, kahit na may sumpa, nagrebelde yung tao sa Diyos, meron pa rin pangako. There's the promise of redemption. In Genesis 3:15, I will put enmity between thee and the woman, between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. So, yung sinasabi dyan, yung paa, si Jesus yan. The son of the woman, yung pinangako, siya ang magliligtas sa inyo dahil sa inyong kasalanan na nagawa. Siya ang tatanggal ng sumpa. Yung serpent, si Satanas. Pag-apak ni Jesus kay Satanas, yung paa, yung heel, yung, ano bang heel sa Tagalog? Yung, sa likod dito, yan yung heel, makakagat ng serpent ni Satanas. You will bruise, okay? Mabalda, okay? Mabalda ang iyang tikod ba yan? Sa likod, okay? So, but, he shall crush your head. Mamamatay si Satanas. This is a prophecy. And this is a promise already that someday someone is going to return and come to you and will save you. He is going to suffer. Jesus suffered on that cross. But then, because of His suffering, this is also His victory. Okay? Diyan nanalo si Jesus. Pang-apat, makita natin yung preservation. Fast forward na sa kay Noah. Okay? Sa pamilya ni Noah, napakasama. Doon natin nakita, di ba sinabi natin sa message a few Sundays ago, sa panahon nila, wala pa masyadong sakit. Okay, good health. Although mamamatay ang tao, pero yung edad nila, 900 plus years. 800, 700, mito sila 969 years. Okay? Napakahaba ng lifespan nila. Ngayon, 60, 70, 80, 90 na lang. Okay, si Juan Ponce Enrile, the legend, is 100 years old. Okay? Napakatagal ng buhay niya. Pero wala pa rin siyang binatbat kay Methuselah. Mapapabilib na ako kay Juan Ponce Enrile kung umabot siya ng 970 years. Kaya natalo niya si Methuselah. Pero wala makakatalo kay Methuselah. But anyway, yung problema, napakahaba ng buhay nila, tapos wala pa doon, panahon ni Noah, bago kay Noah, wala pang rule. Walang rules. Pwede mong patayin kung sino gusto mo. Pwede mong i-rape kahit ano dyan. No? So, okay lang. Ang problema, ito yung pinalabas talaga ng Panginoon yung human nature, kung sino talaga tayo. Kung walang rules, walang paghihirap, walang sakit sa katawan, ang laman talaga ng puso ng tao ay ubod ng sama. Kasi nakalagay diyan sa Genesis, if you remember, every thought in his head and every motive in his heart was evil. Masama talaga. Kaya pinakita sa atin, hindi tayo maliligtas ang sarili natin. Kaya na sinasabi mo, ako ay banal. Okay? Paglabas mo dyan, natisod ka lang o muntik kang masagasaan, lalabas yung thunder and lightning talaga. At hindi ako magagalit sa iyo. Kasi baka sa akin mangyari yan, baka magawa ko rin. Hindi ako perfecto, ha? Lahat tayo hindi tayo perfecto. Kaya nga kailangan natin si Jesus.
Okay? Yan ang pinakita dyan eh. Masama talaga tayo mga tao. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, siya ang naging kabutihan natin. Okay? We cannot save ourselves. Okay? That's why God preserved Noah. Ano bang na kay Noah? Mabuti ba siyang tao? Hindi naman talaga. Kaya lang, he was faithful. Makasalanan siya, pero palagi siyang sumisimba sa Panginoon. At nakita yun ng Panginoon, he found favor, yung pabor, ay nakuha niya. And sabi namin, sa a few Sundays ago, as an estimate, siguro mga 8 billion na mga tao, ilan ang naligtas sa 8 billion? 8. Okay? 8 lang. Si Noah, asawa niya, at 3 niyang anak, at ang asawa ng kanyang mga anak. So, 3 plus 3, 6 plus 2, 8. 8 lang naligtas. Okay? So, at dyan binigay yung pangako. Every time you see the rainbow, that's God's promise na hindi ko na uulitin ito. Pero yung next na judgment, hindi na ulan. Okay? It will be fire already. And that is in Revelation na. Maganda, ano? Yung Bible, pagkagawa ng Bible, sa Genesis, may flood. Okay? May baha na malaki. Nasira ang lahat. Sabi ng Panginoon, hindi ko na gagawin ulit yan. The next time na gagawin niya yan ay sa Revelation na. So Genesis, yung rainbow, yung flood. In Revelation, fire. Okay? Raining of fire. Yung final judgment. So napakaganda ng Bible talaga. No? So, nakita natin yan. He promised He's never going to destroy everything again like this flood. Now, years later, people return to their old ways. Yan. Di ba sabi natin, yung puso ng tao ay masama talaga. Nailigtas si Noah at yung pamilya niya dahil lang na nakuha nila yung pabor ng Diyos. Pero ibig sabihin ba na perfecto sila? Hindi. Kasi yung mga anak nila at yung mga apo nila, apo sa tuhod, apo sa lahat-lahat, okay, bumalik din sa kasamaan. Sinabi natin a few Sundays ago, it was the Tower of Babel. Okay, Tower of Babel, ginawa ng Diyos Tower of Babel. Yung Babel is disobedience talaga, no? Yung Babel, confusion. Dito na nagsimula yung iba't ibang lingwahe. Ngayon, pwede tayong bumalik sa isang lingwahe na lang. Kasi, di ba, lahat marunong mag-English. Ano kaya mangyayari pag lahat nasa China marunong na mag-English? No? Kasi sa Vietnam, nung napunta kami sa Vietnam, zero English yung mga tao. Pero ano kaya mangyayari? 10, 20 years from now, kung lahat ay marunong mag-English, babalik dito. Okay? Kasi mag-iisa na lahat. Sinabi ni Nimrod at ng mga tao, gumawa tayo ng isang building ng tore at abutin natin yung kalangitan. No? They searched for glory. This is an act of pride and disobedience. At anong nangyari? Sinira ng Panginoon. Binigyan niya ng confusion, naging Babel, nag-iba-iba ang lingwahe. So walang choice ang tao, ay yung next choice nila ay kumalat. At sila ay kumalat. At isa sa mga kumalat, kasama sa pagkalat ng mga tao ay si Abram. Itong si Abram, isang tao na nakakuha din ng biyaya mula sa Panginoon. Through Abram, God teaches us that true blessings are not of us, but of God's grace. Itong biyaya. The grace of God is not because of you. Kasi yung iba, karamihan sa mga Christian na hindi pa nabukas yung kanilang mata dito. Yung akala niya, Lord, pwede kang mag-bargain. Alala niyo si Dr. Strange sa pelikula, si Dormammu, nag-bargain siya. But anyway, nag-deal sila. Lord, deal tayo. Yung isa, kakagraduate lang, fresh graduate, naghahanap ng trabaho, nag-apply. Nag-deal siya sa Panginoon, Lord, pag natanggap ako sa trabaho, yung unang sweldo ko, lahat ay ibibigay ko sa iyo. Yan. Akala kasi natin, pwede natin gawin yan sa Diyos. Sa totoo lang, hindi. Yung mga biyaya, the blessings, are from God because of His grace. Sa biyaya, sa grasya lang niya sa Diyos. Hindi na yan sa aton, alin. Okay? The blessings of God are because of Him. Okay? Because of God's grace. And ano ba yung pangako ng Panginoon sa kay Abram? Yung pangako ng Panginoon kay Abram ay magiging isang malaki at malaking nasyon, a great nation, no? Pinaka malakas, lahat ng pinaka. Okay?
So, I will be a great nation. Sabi niyan sa Genesis chapter 15, kung naalala natin. Sinabi ng Panginoon sa kay Abraham, pumunta ka doon sa Ur, lumabas ka sa Ur of Chaldeans, pumunta ka sa Canaan. Kahit na hindi alam ni Abraham pa at the time kung saan yan, sumunod lang siya. Hindi sinabi sa Bible na nagtanong pa, nag-question si Abraham, Lord, paano yung kakainin namin? Lord, paano yung pamilya ko? Lord, paano yung gagastuhin namin? Okay? Paano yung direction? Baka may mga kalaban kami doon. Hindi nagtanong si Abraham, sinunod niya lang. Kaya sabi sa international teams, Panginoon, kahit hindi ko alam ano ang kasunod, ako ay susunod. Okay? Even if I don't know what's going to happen next, still I am going to obey you. Obedience lang talaga. Di ba yung unang kasalanan is disobedience. Yan na talaga ang gusto ng Panginoon. Ang maganda kay Abraham ay siya ay sumunod. He obeyed. Okay? At dahil dyan, siya ay nakilala natin as the father of faith. Huh? So, sumunod na talaga si Abraham. He obeyed. May pinangako pa yun sa kanya. Ano pangako? You will be a great nation. Okay? Ibig sabihin, dadami ang iyong angkan. Dadami kayo. Sabi ng Panginoon, magiging isang nasyon kayo eh. Abraham at si Sarah, dalawa lang sila. Sarai, dalawa sila. Ang isang nation ay at least siguro 2,000 people. Paano magiging isang nasyon yan? Dalawa lang kayo. So, naghintay sila ng isang anak. Napakatagal na panahon. Abraham was 75 years old when God called him. And after so many years, ilang taon na yung lumipas, wala pa rin silang anak. Okay, walang anak si Abraham at si Sarah. Ang nangyari, kinuha na lang nila yung sitwasyon. They took the matter into their own hands. Sinarili nila. Kasi, Lord, 24. Lord, 24 years na. Diba, 75 si Abraham nung tinawag ng Panginoon? Hanggang sa naging 99 na si Abraham. Wala pa rin anak. Okay? So, sabi ni Abraham at si Sarai, sarilihin na natin to. Baka ito yung paraan ng Panginoon. Ano ginawa ni Sarai? Binigay niya yung kanyang servant na si Hagar sa Genesis chapter 16. Sabi ni Sarai kay Hagar, I think sa modern times yung katulong. Kasi sa kanilang panahon may mga slaves, slavery. Binigay niya kay Abraham, ito, kunin mong asawa para magkaanak. Kasi sabi ng Diyos, kailangan maging isang nasyon tayo eh. Dami yung angkan natin. Hindi pala gusto ng Panginoon. Ayaw yun ng Diyos. Kaya nga lumabas si Ishmael. Si Ishmael naman, ito yung naging tatay ng mga Muslim. Kaya ang nangyayari sa Israel ngayon, yung pag-aaway nila, at ang kumokontra, kung makalaban sa mga Israelites, ay mga anak ni Ishmael. Saan nangaling yan? Sa kanilang disobedience to God. Kulang sa pananalig, kulang sa, trust niya? Pagtiwala. Kulang sa pagtiwala. Hindi pa kahintay eh. So, sinabi ng Panginoon, no, that is not the promise. In Genesis chapter 16, sinabi dyan, Ishmael is not the son of the covenant. Hindi siya ang pinangako. At anong ginawa ng Diyos? Nagpadala siya ng mga 3 anghel. Actually, kasama doon si Jesus Christ, no? Inausap si Abraham. Sabi ng Panginoon, kailangan gumawa tayo ng MOA, Memorandum of Agreement, na ikaw ay magsisilbi sa akin. At ang inyong sinyales, ninyong pangako, ay kayo ay magpatuli. Okay? Nagpa-circumcise. Si Abraham at 99 years old was circumcised. Okay? So, na-circumcise si Abraham, and after the following year, next year, yun nga, ipinanganak na si Isaac. Yung pangalan ni Abraham ay naging Abraham, si Sarai ay naging Sarah. So, nagbago yung kanilang, yung identity. Nagbago. Ngayon, dati, hindi pa circumcised si Abraham. Nung naging Abraham siya, na-circumcised na siya. Okay? Baka yun lang talagang kailangan. Nagkaanak sila. At lumabas si Isaac. Okay? So, ito na. Sabi ni Abraham, sabi ni Sarah, ito na yung pangako ng Diyos, the son of the covenant. Anong sinabi ng Diyos? No, you have to offer Isaac.
Kailangan ialay mo, patayin mo ang anak mo. Pero grabe na. At this point, sa punto na ito, kilala na ni Abraham ang Panginoon. No? Lord, throughout 25 years, no, sabi mo, magiging isang great nation kami. Nagkamali ako, lumabas si Ishmael, ngayon nandito si Isaac. Walang imposible para sa Diyos. So sabi ni Abraham, sige, dalhin ko si Isaac. At yun nga, hinanda niya na to be a sacrifice kasi sa isip niya, kahit napatayin ko to, kaya naman bigyan ulit ng another child. Or pwedeng buhayin ng Diyos si Isaac. Okay? At dito, natuwa ang Diyos. Nakita niya yung pananampalataya. The faith of Abraham. Yung tiwala ni Abraham ay nakumpleto na. Okay? At dito, sabi ng Panginoon, nung papatayin niya na si Isaac, sabi ng Panginoon, huwag mo ituloy. Nung napadala siya ng anghel. At sa likod ni Abraham, meron palang ram. No? So, yun ang kanilang ini-sacrifice. Okay? Pagsubok lang talaga. No? So, dito makikita natin yung biyaya talaga ng Panginoon. Akala natin, ang tatanong, sino ba yung Isaac sa buhay natin? Yung parang, yung dinadamot natin sa Diyos. Kasi meron yan eh. Meron ako yan eh. At araw-araw, binibigay, hinihingi ng Diyos. Ano ba yung Isaac natin? Yung panahon ba natin? Yung trabaho? Yung pamilya ba natin? Okay? Kung hindi ka willing na ialay iyan sa Panginoon at sabihin mo, Lord, bahala ka na. Sa iyo na ito, Panginoon. Kung hindi ka handa na i-let go yan, okay? Hindi tutubo yung pananampalataya mo. Sana tayo maging katulad ni Abraham. He was willing to let go. If God is asking you to let go of certain things, trust, okay? Trust that He's going to give you bigger things. Mas mabuti pa rin ang plano ng Diyos para sa atin. Amen? Last Sunday, ang nag-preach si Sister Jasper. Yung message niya was about Isaac. Okay, si Isaac. So, Isaac, yung anak ni Abraham. Isaac learns to trust God in the way that he needed to learn it. Kasi nga, maliit pa lang siya na bata, alam niya na kung paano yung manalig at magtiwala sa Diyos. Kasi papatayin na siya eh. Hindi nasulat sa Bible na nagreklamo si Isaac at nagtangkang tumakas. Hindi. Parang humble na sheep. Okay? He was like a humble sheep. Balik lang muna. Okay? So, kailangan na matutunan niya yan. Okay? He did not resist his father on Mount Moriah. Okay? Sa Mount Moriah yan. Now, siguro next na. Ayan. Isaac offered no resistance to his father on Mount Moriah when he is to be the sacrifice. Okay? So he did not rebel against God. He just obeyed God. Okay? Kaya lang, nung lumaki si Isaac, yung weakness niya naman ay gusto niyang i-control ang blessing. Kasi sino yung anak ni Isaac? Si Esau at si Jacob. Okay? The sons of Isaac. Yung may prophecy, di ba? Si Esau at si Jacob ay kambal. Kaya lang, ang naunang lumabas lang ay si Esau. Nung paglabas ni Esau, pulang-pula yung kanyang balat. Kaya nga yung pangalan niya ay Esau. Hindi yung Esau na niluluto. Ha? Okay? Sabi ko, pula, Pastor Esau. Parang bigla ako nagutom. Okay? Esau, E-S-A-U. Esau. Okay, Esau. Esau na lang natin. Kasi yung Esau, iba yung pumapasok sa isipan natin. Okay, so Esau was the older twin. Kaya nung paglabas ni Esau, may kamay na nakahawak sa paa niya. Nung nasa tiyan pa lang sila, lalabas pa lang, doon makita mo tuso na talaga itong si Jacob, si Jacob. Kaya nga pinangalanan siyang Jacob. Ang ibig sabihin ng Jacob ay mandaraya o budul-budul. Okay? Tricky. Ayan. So, yan na nangyari kay Esau at kay Jacob. No? Paglabas nilang dalawa, mayroong prophecy na the older shall serve the younger. Ibig sabihin, si Esau, siya ang magiging alipin ng nakababatang kapatid. Okay? Kaya lang ayaw ni Isaac, yung gusto niya ay yung blessing ng Panginoon, he has to do it my way. Naging Frank Sinatra siya. No, nag-Frank Sinatra mode itong si Isaac.
Sabi niya, hindi. Gusto ko ang blessing ay mapunta sa panganay na kapatid sa kay Esau, o kay Esau. So, ano nangyari? Ang totoo, ang lesson dyan is we cannot control God's blessing. We must receive it on His terms. Sa terms ng Panginoon, sa kondisyon ng Panginoon. Instead of trying to establish our own terms for getting it. No? So, akala natin, pwede nating masuhulan ng Diyos. Lord, magiging mabait ako para lumaki yung sweldo ko. hindi ganyan mga kapatid. Nasa Panginoon talaga. Ang tanong dyan, pag tinanggalan ka ng trabaho, pupurihin mo pa rin ba ang Diyos? Mamahalin mo pa rin ba ang Diyos? Yan ang pagsubok. Sana hindi mangyari sa atin, okay? Pero at least handa na tayo. Kasi maganda mag-praise and worship, maganda manalangin, maganda magsilbi sa Diyos pag maraming blessing, di ba? Maganda yung trabaho mo ngayon, malaki yung sweldo, no? Bukas, wala kang problema sa inyong bigas. Yung bills, okay lang si Judith, no problem. Meron, handa kami. Okay? Pero, minsan mahirap pag walang bigas, walang ulam para bukas. At diyan magtatanong ka na talaga, Lord, totoo ka ba? Totoo ba ang Diyos? Okay? Sana wag nating itanong or sabihin yan. Minsan, minibigyan tayo ng pagsubok ng Panginoon. Okay? Para lumaki yung ating tiwala sa Kanya. No? Tiwala lang. We cannot really control God's blessing. Yan ang natutunan natin sa kay Isaac. At nandun na kay Jacob. Di ba si Jacob, binudul-budul niya. Ito si Isaac, no, naglagay pa siya ng goat's hair, lahat. At yung blessing nga, yung prophecy yan, naging totoo. Napunta nga sa younger brother. Sa bunso, napunta yung blessing, hindi sa panganay. Okay? Sa isip ni Isaac, ito yung tama, Lord eh. Siya yung panganay, dapat siya yung unang mabibless. Yung nakababatang kapatid, yung bunso, kung ano yung natira, doon sa kanya. Kasi yun ang gusto ni Isaac, paborito niya. Si Esau, masarap kasi yung Esau na niluluto niya. Okay? So, yan, paborito niya si Esau. Pero sabi ni Lord, no. Yung prophecy sa kay Jacob mapupunta kasi nakita ng Panginoon, yung linya, yung promised son of the woman, the seed of the woman, ay dito sa kay Jacob. So, kahit na lahat ng ginawa ni Esau, ni Isaac, doon pa rin sa kay Jacob na punta. Okay? Ngayon, fast forward tayo sa buhay ni Jacob. May dalawang lessons. Kung naalala nyo last Sunday, 2 lessons that we have learned. With Jacob, there are 2 great lessons we are taught. Ano yung una? The first lesson is to look to receive blessing from God, not by trickery, but by the prayer of faith. Okay? Panalangin lang, mga kapatid. Okay? Hindi natin mabubudol-budol ang Diyos. You cannot deal with God. Lord, sagutin mo lang ang aking panalangin at ito ay gagawin ko. Mga ganyan, no? Hindi umaandar yan sa Panginoon. Just pray. Panalangin lang. Lord, ito yung aming kailangan, ito yung aming hiningi. Sana ibigay mo. Kung hindi mo man ibigay, maintindihan namin, baka mas mabuti pa. Ibibigay mo. O baka yung sagot lang talaga ng Diyos sa panalangin mo ay hindi. Baka iba ang desisyon. Tapos nagtatanong tayo, ano bang will ni Lord? Minsan yung nangyayari sa buhay natin, yan ang will ni Lord. Kung grabe na yung panalangin natin at wala talaga, no, closed door talaga, huwag nating ipilit sa Diyos. Okay? Ang effective daw na prayer ay yung panalangin na naka-align sa will ni Lord. Lord, sabi nga ni Jesus, the Lord's Prayer, not my will, but yours be done. Okay? Sinabi nga Jesus when He was on that cross, not my will. When He was on the Garden of Gethsemane, not my will, but yours be done. Sabi niya, let this cup pass from me. Kung pwede lang, hindi ituloy ito. Pero, He was still obedient to the Father. The first lesson. Second lesson, he learns is to rest in God as a loving Father. Tiwala lang, mga kapatid. Ang ating Diyos ay isang Ama na mapagmahal. Okay? Alam niya ang pinagdadaanan natin. He knows what we are going through.
Huwag natin isipin na hindi tayo naiintindihan ng Diyos. Lord, hindi kaya kinsindi sa nakon sitwasyon. Hindi, nakikita ng Panginoon ang lahat. And even Jesus, He became like us. Naging tao si Jesus. So, naiintindihan niya paano magutom. Naiintindihan niya paano magkasakit, paano mapagod, paano magkaroon ng utang. Okay, naiintindihan niya ni Jesus. So, kailangan bayaran natin yung utang. Kailangan lang na magtiwala tayo sa Diyos. Okay, just trust. Kung pinahintay tayo ng Panginoon, hintay lang. Okay, darating at darating iyan. Napakahaba na introduction natin, ha? Okay. Now, ito yung last before we go to our main message. I promise, maikli lang yung main message. Mahaba na yung introduction kasi this is a recap of the whole book of Genesis. Okay? Lahat ng natutunan natin. Last Sunday, yung lesson was, what was an object of discouragement and despair turns out to be God's way of salvation. Ano bang nangyari kay Jacob? Di ba si Jacob, naging dalawa yung asawa niya, di ba? Si Rachel at si Leah. Yung master budol-budol ay nabudol-budol. Si Jacob na tuso ay nabudol-budol pa ni Laban. Di ba? Yung nangyari, nagpakasal siya na love at first sight siya kay Rachel. Di ba? So, nagtrabaho siya 7 years para makuha ang kamay ni Rachel mula kay Laban. At nung after ng 7 years, nandun na sa wedding night, kaya sabi ni Sister Jasper, siguro baka lasing na si Jacob sa panahon na yon. Pumasok siya sa tent at na-consummate yung kanilang marriage. Pagising niya, the next day, hindi naman to si Rachel. Diba? Tapos sabi lang ni Laban, yung tatay nila, ni Rachel at ni Leah, sa kultura kasi namin, kailangan ng mauna yung panganay. Parang Pilipino din, di ba? Yung younger na babae sa pamilya, hindi pwede mag-asawa kasi yung panganay hindi pa nag-aasawa. Okay? So, anong ginawa ni Jacob? Nagtrabaho ulit, another 7 years para sa kamay ni Rachel. So, naka 14 years si Laban. Okay, sa kay Jacob. Ayun, si Rachel, na first love ni Jacob, kagaya ni Sarah. Hindi din makaanak. Okay? So, bakit maganda sa Bible, hindi makaanak? Okay. But anyway, naging 6 yung anak ni Leah. Okay? Naging 6. Kasi naging competition na eh. Yung problema sa mga lalaki, ito yung lesson din. Mahirap yung maraming asawa. Kasi sa Bible, ito na yung mga asawa ni Jacob, nagkukompetensya na. So, naging 6 yung anak ni Rachel, 6 ni Leah, si Rachel wala pa rin. So, sabi ni Rachel, ito, nakalimutan ko, si Bilha, okay? Binigyan niya, ikaw na yung representative ko. So, nagkaanak si Jacob sa isa doon, sa servant ni Rachel, 2. Tapos nakita naman ni Leah, uy, nakaanak siya ng 2 doon. Ito naman, yung aking representative, binigay niya naman yung kanyang servant. Tapos, nagkaanak din si Jacob 2. Pero yung good news lang, at least sa kay Jacob, si Rachel, naawa ang Diyos. Sa kay Rachel, sige, binuksan ng Panginoon ang kanyang womb at nagkaanak siya kay Joseph at saka kay Benjamin. Okay? At naging paborito nitong ni Jacob si Joseph. Kaya nga, di ba 6 anak niya kay Leah, tapos 2 sa servant ni Leah, 2 sa servant ni Rachel, at saka 2 sa kay Rachel mismo. Kaya nga 12. 12 sons. Grabe na dami. Pero di ba familiar yung 12? Kasi yung 12, yun yung 12 tribes of Israel. Si Jacob, pinalitan yung pangalan niya. Ang pangalan niya ay naging Israel. Okay? So, ngayon, may 12 na anak si Israel, si Jacob, at ito yung 12 tribes of Israel. Okay? So, diyan ang galing yung 12 tribes. Ang nangyari, ano ba yung object of discouragement and despair? Itong mga kapatid ni Joseph, kasi si Joseph na yung paborito eh. Anak siya ni Rachel. Si Rachel yung first love ni Jacob. So, naging, papa's boy. Okay? Favorite eh. May favoritism talaga. So, ano binigay kay Joseph? Binigyan siya ng rainbow-colored na shirt.
during that time, mahal ang colors, ang kulay. Mahal. Okay, napakamahal. Yung mga jacket ng iba, brown, gray, mga regular lang. Sa kanya yung multicolor. So sa lahat ng mga kapatid, sa 12, si Joseph na yung naiba. Kasi yung paborito eh. Dahil dyan, nainggit yung kanyang mga kapatid. Anong ginawa? Kinuha nila yung, naalala nyo na yan. So, kung nakita nyo yung movie na Prince of Egypt, yan ang nangyari sa kay Joseph. Yung buhay ni Joseph. So, kinuha yung kanyang colorful na coat, inapakabakan nila, tapos nilagyan ng dugo para sabihin daw na kaya pinatay ng mga hayop. Okay? Tapos hinulog nila, di ba, si Joseph sa isang butas, sa well, no? Isang balon na wala ng laman. Tapos ano nangyari? Pinagbenta nila si Joseph sa mga traders na Ishmaelite. Mga mula pa kay Ishmael. So ito talaga si Ishmael, grabe talaga yung ang halit nila si Ishmael sa mga Israelites. But anyway, yun ang nangyari. Actually, it is in this difficult time, sa mahirap na panahon sa buhay nila, ito pala ang magiging kaligtasan nila. Okay, mangyayari ang mapapag-aralan natin yan sa araw na ito. Today, we will discuss the life of Joseph and how it represents the cross of Jesus Christ. May parallel, ha? May symbols tayo makukuha mula sa buhay ni Joseph na kagaya din sa buhay ni Jesucristo. Ano ba yung ibig sabihin para sa atin? Now, there is so much of Christ and the cross here. No? So, just like Jesus Christ, Joseph is rejected by his brothers because of jealousy. Sa Genesis 37, yung kakakwento ko lang. Jesus was also rejected by the Jews, ng mga Hudyo. They did not accept Jesus as the Messiah. Kahit pa na malinaw ang ebidensya, maraming tao ang nagsasabi, ito na ang ating hinihintay na Mesiya, hindi siya tinanggap. No? Now, just like Jesus Christ, just like Jesus Christ, they hate Him because He is loved by their Father. No? Mahal siya ng Ama at naging tapat siya sa kanyang Ama, okay? At dahil dyan, nainggit sila. At dahil din sa kay Joseph, lumabas yung mga mabaho sa buhay nila, yung mga masamang ginagawa nila, ay nakikita na ng Ama. Kasi si Joseph, good boy eh. Tapos kayo mga pasaway. So yung mga pasaway, nainggit at nagalit sa kay Joseph. Ikaw talaga, dahil sa'yo, nagagalit palagi si Jacob, si tatay Jacob sa amin. Yan ang nangyayari. So kaya nga nainggit sila. So merong isang gabi, tawag kay Joseph Dreamer. Okay, Joseph the Dreamer. May palagi siyang nananaginip. Damgo. Pero na siya damgo. Meron siya isang panaginip na mangyayari daw ay merong isang stalk of grain, tapos merong 11 na nagbow. Okay, sa kanya. Tapos another follow-up dream, meron daw 11 stars, tapos merong sun and moon, tapos merong isang star na nag-bow down din sa isang star na yun. So yun yung kanyang panaginip at kinuwento niya sa kanyang mga kapatid at doon nagalit, doon yung triggered sila. Ano sinasabi mo, ikaw ang isa sa mga bunso. Pinakabunso si Benjamin. Pero before kay Benjamin si Joseph. Okay, second to the last si Joseph. So, nagalit sila. Isa ka sa mga bunso, tapos kami ay yuyuko sa iyo. Kami pa ay magsasubmit sa iyo. So, doon nagalit sila. No? So, yun yung prophecy. Actually, this is a prophecy that his brothers will bow down to him. Okay? They will submit to him. At dahil dyan, nagalit sila. So, ano nangyari? Dinakip nila si Joseph, kinuha yung colorful coat niya, binenta siya doon sa mga Ishmaelites. No? He was sold as a slave. Okay? At dinala siya ng mga Ishmaelites doon sa Egypt. Dinala siya sa Egypt. No? So, ano nangyari kay Joseph? Joseph was cut off. Nahiwalay na siya sa pamilya. Dinala siya sa Egypt eh. Okay? So, parang akala nga ni Jacob, yung tatay nila, patay na si Joseph. At doon, dahil doon, grabe yung
yung despair, grabe yung lungkot ni Jacob. Kasi paborito niyang anak no? Kinuha sa kanya at namatay. Akala niya namatay. He was separated from his father, Joseph. And it also made Joseph very sad. Nalungkot din si Joseph dito. At ano nangyari sa chapter 39 ng Genesis? Doon sa Egypt, he is rejected again. Okay? He's rejected again for his righteousness. Genesis 39. Ano nangyari sa Genesis 39? Nandito, di ba, binenta siya as a slave, isang alipin doon sa Egypt. Ang nakabili sa kanya ay itong si Potiphar. Si Potiphar yung sa gitna, ano? Yung, si Joseph yung nasa tao sa gitna, yung sa kaliwa, si Potiphar, the Egyptian na official. Binili niya si Joseph at nakita niya, good boy, okay? Masipag, hardworking, responsable, okay? Matalino, talented. So, binigyan niya ng maraming responsibility. Ang problema, siguro ito din dahilan na paborito din siya ni Jacob, gwapo. Gwapo itong si Joseph. At yung sa kanan, yung yung asawa ni Potiphar. Nakita niya, gwapo pala itong si Joseph, gwapo yung bata na ito. Okay? At isang araw, sinubukan niyang, akitin. Okay, akitin ito si Joseph. Sabi niya kay Joseph, mag-adultery ka sa akin. Sabi niya kay Joseph. Kaya lang, itong si Joseph ay, is a God-fearing man. Okay? Hindi niya ginawa. Kasi alam ni Joseph, asawa ka ng bossin ko eh. Okay, hindi pwede yan. May asawa ka na. Hindi pwede. So, ayaw ni Joseph. Paulit-ulit na nangyari yan. Hanggang sa isang araw, nang wala si Potiphar, yan, kinuha niya itong si Joseph, pinilit niya talaga. Pinilit niya. Kaya lang ayaw talaga ni Joseph. Ang nangyari, nakuha ng asawa ni Potiphar yung cloak ni Joseph. At nung nakita niya na tumakbo si Joseph, nagalit siguro itong asawa ni Potiphar, nagsisigaw, rape! Re-rape ako sa ni Joseph. Ganon. So, yung nangyari, kahit na mabuti itong si Joseph, he was still rejected. Na-reject siya dahil sa kanyang righteousness. Ito talagang mundo natin, hindi mo intindihan. No? Pag gumagawa ka ng tama, ikaw pa yung masama. Sa office, di ba? Nagchichismis na dyan, ano pang mga marites. Tapos narinig mo, tapos sinumbong mo sa boss, boss, chinichismis ka na. Ano mangyayari sa office? Ikaw ang magiging masama. Kasi ikaw yung nagsusumbong eh. Pero actually, hindi ka naman nagsusumbong. Ginagawa mo lang yung tama. Pero sa mundo na ito, kahit nagawin mo pa yung tama, pag hindi ka sumasama sa kanila, ikaw ay magiging masama. Ito din ang nangyayari kay Joseph. Ginawa niya yung tama, pero siya pa rin ang naging masama. Ang nangyari, nakulong itong si Joseph. He was cast into prison. Meron ba picture, Pastor? Yan. Hinalagay sa kulungan kasi yung paratang sa kanya ay rape. Sa totoo lang, yung asawa ni Potiphar, yung gusto mag-rape sa kanya, ayaw niya. Yung may kapangyarihan yung asawa ni Potiphar. So, he was accused of that and he was put into prison. Pero kahit na nakulong itong si Joseph, dahil sa mata natin, malas talaga ni Joseph. Kinalaban ng mga kapatid, wala naman siya ginawa, na naginip lang siya. Hindi niya naman kasalanan na paborito siya ng ama. Di ba? Tapos dyan, inaway siya ng kanyang mga kapatid. Binenta bilang isang alipin sa Egypt. Tapos na sa Egypt, good job na sana. No, may mabuti na siya trabaho. Kaya lang, dahil mabuti siyang tao, his righteousness, nakulong siya. Ano ba ang buhay ni Joseph? Parang ganito. Minsan up, tapos puro na naman down. Nakulong. Okay? Parang malas naman ni Joseph. Okay? But still, patuloy pa rin siyang nagtiwala sa Diyos. Sana tayo ganito din sa down parts ng buhay natin. Patuloy lang tayo na magtiwala sa Panginoon. Okay? Let's just continue to trust God in whatever happens in our life. Like Christ, the more Joseph is oppressed, the more his righteousness is seen. The more na pinahihirapan nila si Joseph, kahit na lahat ng pagsubok pinagdaanan niya,
mas lumalaki pa yung kanyang tiwala at kabutihan, no? Sa pinakita niya sa Diyos. Okay? So, kasi nung nasa kulungan siya, ano nangyari? Nakita ng warden, yung big boss ng kulungan, na mabuting bata ito, kay responsable, hardworking, yung nangyari kay Potiphar, sa bahay ni Potiphar, ginawa din ni Joseph sa kulungan. So dahil na siya ay, ano rin masaligan sa Tagalog? Mapapagkatiwalaan, okay? Mapapagkatiwalaan, binigyan siya ng responsibilidad hanggang sa siya yung naging tagabantay na. He was in charge of other prisoners. The more Joseph is oppressed, the more his righteousness is here. Kaya nga minsan, binibigyan tayo ng problema ng Diyos. Hindi tayo huwag natin i-question si Lord. Lord, bakit binigyan mo ako ng cancer? Lalo na sa iba na may cancer. Kung tatanungin mo yung Christian na may cancer, ang isasagot ng tao na yan is because that God is glorified in me. The more siya na nagkakasakit, the more na nakikita si Jesus sa buhay niya. So huwag nating isipin na, Lord, ang sama mo, binigyan mo ng cancer yung tao. Huwag tayong mag-iisip ng ganyan. Kasi may dahilan ng Diyos. Bakit niya ginawa yan? Okay? So, kay Joseph, pwede tayong magreklamo sa Diyos, Lord, bakit ginawa mo kay Joseph? Mabuting bata, pinahihirapan mo. Dahil pala sa ganitong dahilan. Ano nangyari sa kulungan? May na-meet si Joseph sa kulungan na dalawang tao na nasa royal palace sila dati. Yung isa ay baker at yung isa yung cupbearer. Yung cupbearer, siya yung nagte-taste test kasi kung hari, pwedeng bigyan niya ng yung poison? Lason, yan. Pwedeng lasunin yung hari paraan lang ng drinks. So, bago yan inumin ng hari, yung cupbearer mo na yung iinom. At kung mamamatay yun, ibig sabihin, may lason yun. Kung wala, kung hindi, okay lang. So, yung trabaho nila. Anyway, yung cupbearer to the king at yung baker. Isang gabi, nanaginip itong dalawa. Yung panaginip na dalawa, hindi nila maintindihan kung ano yun. Ang sabi ng cupbearer, yung sa kaliwa, sabi niya kay Joseph, kasi si Joseph, the dreamer eh. At siya din ay nakakapag-interpret ng dream. Anong ibig sabihin niya, no? So sabi na nasa kaliwa, yung cupbearer, yung panaginip ko, merong 3 ubas na may branches na lumabas sa vineyard, may ubas doon, kinuha ko. At ginawa ko, piniga ko at binigay ko sa hari, sa Pharaoh. At nung ininom niya, siya ay, naging maligaya. Ganun. So, sabi ni Joseph sa cupbearer, yung 3 sanga na yun na may bunga ng grapes. Ubas. Okay? Bunga ng ubas. 3 araw yan. So, in 3 days, sa 3 araw, ikaw ay babalik sa Pharaoh at ibibigay sa iyo yung posisyon na nasa iyo dati. Okay? So, naging happy. Happy itong cupbearer. Wow, good news yan. Narinig ng baker. Good news pala. Baka good news din yung panaginip ko. So sinabi niya, sinumbong niya rin kay Joseph, Joseph, ako naman. Yung panaginip ko, ako daw ay nag-bake ng mga tinapay para sa hari. 3 basket. Kaya alam mo, dinadala ko na papunta sa Pharaoh, meron mga ibon, mga crows na kinuha yung mga tinapay. Okay? Ano bang ibig sabihin ng panaginip na yun? Sabi ni Joseph, yung 3 basket na yun ay 3 araw din. In 3 days, okay, yung kukunin ka dito at papatayin mo ng hari. Hindi na ibibigay sa iyo. At puputulan ka ng ulo. Yan yung interpretation ng dream. Nagalit yung baker. Hindi naman totoo yan. Pero in 3 days, after 3 days, nangyari nga. Yung cupbearer ay bumalik. Kaya lang yung bilin ni Joseph sa cupbearer, sana maalala mo ako pag nakabalik ka. Kasi wala akong kasalanan eh. Hindi naman talaga ako mag-rape sa asawa ni Potiphar. Siya yung may gusto sa akin. So nakulong si Joseph na wala naman talagang kasalanan. Okay? So yung baker naman, totoo, namatay nga. No? Ang problema, yung malungkot, nakalimutan. Nakalimutan ng cupbearer itong si Joseph. At alam nyo ba, 2 taon pa na nanatili siya sa kulungan. 2 years that Joseph stayed in that prison after na nalaya yung
na nabigyan ng freedom yung cupbearer. Namalungkot, di ba? Nakalimutan niya si Joseph sa excitement niya. Kaya ano nangyari sa kwento? Yung Pharaoh mismo nagkaroon ng panaginip na hindi niya maintindihan. So, ano yung ang panaginip ng Pharaoh? Okay. Before tayo pumunta dyan, no? Kita natin na yung plano ng Panginoon para kay Joseph, nanatili siyang nagtiwala. He still trusted God. Even in those 2 years, he was still in prison. But the plan of God is to raise Joseph up just like He raised Jesus Christ. Di ba nakita natin na matay si Jesus? Okay? But on the 3rd day, 3 araw din, no? Kagaya ng panaginip ng cupbearer at ng baker. On the 3rd day, Jesus rose again. Same thing sa kay Joseph. Ngayon nakakulong ka, pero darating ang araw na ikaw ay magiging malaya. Fast forward natin, na naginip si Pharaoh. Okay? At yung panaginip niya ay merong mga corn beef, okay? Mga baka. Merong 7 baka na matataba. Tapos merong 7 baka na payat. Tapos na nangyari, kinain ng mga payat yung mga matatabang baka. Pero payat pa rin sila. Tapos another dream niya, merong mga stalk of grain na may 7 stalks of grain. Tapos, ayan, may 7 grain na mataba, 7 grain na payat. Same thing. So, walang may makasagot sa panaginip ni Pharaoh. At doon ang naalala ng cupbearer, ay, Pharaoh, naalala ko na, 2 years ago. 2 years ago, meron tumulong sa akin na nag-interpret ng panaginip ko. Si Joseph, nakalimutan ko, andun pala sa kulungan. So yun, pinatawag si Joseph at kinausap niya yung Pharaoh. Sabi niya, yung 7 baka na yan, yung 7 grain, ay 7 years. There will be 7 years sa Egypt na masagana. There will be so much grain, napakarami ng ani natin, na sobrang-sobra para sa atin. Pero pagkatapos ng 7 taon na yan, mayroong 7 taon na tagtuyo. Okay? There will be famine in the land. So, dahil dyan, nagkaroon ng pabor si Pharaoh sa kay Joseph. No? He favored Joseph. Ano ginawa? Ginawa siyang second hand. Okay? Yung parang kanang kamay na sa katabi ni Pharaoh. Kung saan si Pharaoh mapunta, nandyan si Joseph. Imagine the blessing. Nakulong siya for so many years, for 2 years. Tinaas na naman ulit ng Diyos. Kasama niya na si Pharaoh. Ngayon. At binigyan siya ng kaalaman. God gave him wisdom na yung 7 years of bounty, of blessing, save natin, lagay natin sa mga storage. Para pagka 7 years na may tagtuyo, meron tayong kakainin. Okay? Yan ang wisdom na binigay. But also, ginamit ng Diyos itong si Joseph na i-bless din ang bahay ni Jacob, yung tatay niya. Kasi yung famine, hindi lang sa Egypt, kasama pala hanggang doon sa pamilya ni Joseph. Imagine, kung hindi nakulong itong si Joseph, hindi napunta sa Egypt, kung nanatili siya sa bahay ni Jacob, siguro after 14 years, gutom na silang lahat. Kasi walang tao walang may interpreter ng panaginip. Wala si Joseph sa Egypt. Minsan, ito yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Binibigyan niya tayo ng mga pagsubok. Para sa dulo ng pagsubok, pag tayo ay itinaas na ng Diyos, alam na natin yung gagawin natin. There is a reason. There is a purpose to everything that happens in our life. Kagaya din ni Joseph. Okay? Now, just like Jesus Christ, Joseph saves his family in a way that brings them repentance. Hindi niya lang niligtas sila. Okay? Just like next na lang, Pastor. Yan. So, yan. Ang ginawa nila, nag-save sila ng grain. Okay? So, para may pagkain sila after 7 years of famine. Ayan. Joseph saves them in such a way that he brings them to repentance. Hindi lang na ililigtas niya lang ng parang wala lang nangyari. Kailangan muna na humingi sila ng kapatawaran. May nulsulgid sila yung anay. You have to ask for forgiveness before you can be saved.
Yan ang nangyari, mga kapatid. No? So, napakaraming nangyari. Ang una nangyari, siyempre, tagtuyo. Diba? 7 years na tagtuyo. Yung mga kapatid ni Joseph pumunta sa Egypt at humingi ng kanin, ng bigas, ng grain. Nung nakita ni Joseph yung mga kapatid niya, hindi siya muna nagpakilala. Okay? Binigyan niya muna ng pagsubok. Okay? So, he did not introduce himself. Ang sinabi niya, nagduda siya. Nag-acting itong si Joseph. Siguro mga spy kayo ng mga kalaban kayo. Okay? So, ang ginawa niya, kasi pinakinggan niya yung kwento nila. Ikwento niyo naman yung pamilya niyo. Tapos ito, sabi ng mga kapatid, 12 kami dati. We were 12 brothers, kaya lang yung isa ay namatay. Tapos yung nakita ni Joseph, bakit 10 lang kayo? Baka nagsisinungaling kayo. Sabi niya, 12 brothers kayo, 10 lang kayo ngayon. Sagot nila, yung isa namatay, yung isa, yung pinakabunso namin si Benjamin, iniwan namin doon sa aming ama na si Jacob. Kasi hindi niya gusto mawala. Kasi ang anak ni Rachel, di ba, dalawa, ang paborito niya, si Joseph sa si Benjamin. Wala na si Joseph. So si Benjamin na nang ayaw niyang bitawan ni Jacob. So sabi ng mga kapatid, nandun sa aming bahay. So ano sinabi ni Joseph? Okay, kasi gusto niya rin makita si Benjamin, yung kapatid niya. Okay, yung kapatid niya kay Rachel. Sa nanay nila na si Rachel. Sabi ni Joseph, sige, para patunayan niyo na hindi kayo spy, kunin niyo si Benjamin at dalhin dito. Kaya lang, iniwan si Judah. Okay, yung panganay, yung firstborn, si Judah. Next slide, Pastor. Yan. So, humingi sila ng patawaran. Sana wag na lang si Benjamin, ganito ganyan. So, ayun, iniwan yung isa. Tapos, ano nangyari? Nung bumalik sila kay Jacob, sabi nila, pinaginalaan kami na spy ng right hand ni Pharaoh, hindi na alam si Joseph. No? Nung kanang kamay ni Pharaoh, kailangan dalhin namin si Benjamin. Tapos pinapromise pa ni Jacob, ibalik niyo si Benjamin sa akin. Okay? So, dinala nila si Benjamin. At pagdating doon, binigyan ng pagsubok ulit ni Joseph. O sige, binentahan niya na ng grain, nilagay sa mga sako. Pero sa sako ni Benjamin, nilagay yung cup of the king mismo, of the Pharaoh. Tapos nung lumakad na sila pa uwi, pinahinto sila, stop! Nawawala ang kopa ng hari, the cup of the king. So hinanap, binuksan lahat ng mga bag. Wala. Hanggang sa last na lang, sa ika-11 na sack. Sa sako. Ika-11. Kay Benjamin, nang pagbukas, nandoon ang kopa ng hari. At doon, sabi ni Joseph, hindi pwede ito, nagnakaw kayo sa Pharaoh. Actually, si Joseph ang naglagay ito. No? So, ang nangyari, humingi ng kapatawaran yung mga kapatid. And Judah, yung panganay, si Judah, yung nakaluhod, sabi niya, huwag mo lang kunin si Benjamin. Kasi paborito yan ng anak eh. Yung paborito niya si Joseph, wala na eh. Patay na. Akala nila patay na talaga si Joseph. So sabi ni Judah, ako na lang ang kunin. Actually, napakaganda nito, no? Kasi dahil dyan, napaiyak itong si Joseph at pinatawad niya yung kanyang mga kapatid. Napakilala siya. Ako itong si Joseph, ang inyong kapatid, no? At dahil dyan nagka-reunion sila, nag-reunion. Pero ang maganda dito, mga kapatid, yung lesson eh. With Judah, next pastor. With Judah, we have a beautiful picture of our Lord Jesus Christ as a substitute, taking our punishment so that we might go free. Kasi dapat paparusahan si Benjamin eh. Actually, hindi naman paparusahan. Hindi niya na lang isasauli kay Jacob kasi gusto niya mag-reunion silang magkapatid. Pero nagulat siya sa kay Judah. Na-learn din pala nilang lesson nila. At least, na humingi na sila ng kapatawaran. Ano bang hindi naman nanghinayang yan, Pastora. Nagbago yung kanilang puso. Nagsisi, tama. Thank you, Sister May. Nagsisi pala sila sa ginawa nila kay Joseph.
Parang sinabi ni Judah, mali yung ginawa namin sa kay Joseph. Hindi na namin uulitin. So ito siguro yung judgment ni Lord na kukunin niya pati si Benjamin. So sabi ni Judah, ako na lang ang parusahan. Yan din yung ginawa ni Jesus para sa atin eh. Dapat tayo yung paparusahan. Pero sabi ni Jesus, ako na lang. Okay, yung ginawa ni Judah, kagaya talaga ng ginawa ng Panginoon. And in the end, after everything has happened, nag-reunion sila. Okay, nagkasama sila ulit, nabuo ulit yung kanilang pamilya, and Jacob and all of his sons came to trust in the Lord. Sabi ni Jacob, may pangako para sa buong pamilya. Okay? Yung iba, siguro, dahil may mga kasalanan, hindi makukuha yung full blessing, pero lahat kayo ay may parte sa promised land. Kaya ngayon, 12 tribes of Israel, 12 tribes of Jacob, no? Mayroong lugar sa Israel. No? At yun ang sinasabi. Next, Pastor. Next. Ayan. So, nang mamamatay na si Jacob, andyan si Joseph, yung mga kapatid niya, binigay niya yung itong promise. Pero, si Judah, ang napuntuhan talaga ng promise, nabigyan talaga ng promise. No? Mula sa kay Judah, manggagaling ang tagapagligtas. In blessing them, Jacob points to Judah as the one through whom the son of promise who will save the world will come. Actually, in Genesis chapter 49, verse 10, masasabi yan, the scepter shall not depart from Judah. Yan. Mula sa Judah, manggagaling ang tagapagligtas. Nor a lawgiver from between his feet until Shiloh comes. Capital S, kasi si Jesus yan. Okay, the son of peace, Shiloh. Shiloh comes, and to him shall be the obedience of the people. And of course, this promise was fulfilled kasi si David, si King David, ay mula sa tribe of Judah. Narinig nyo na yung the lion of the tribe of Judah. Kaya si Jesus yan kasi mula siya sa tribe ni Judah. Mula kay Judah, lumabas how many generations? Si King David. At alam natin na si David ay mula dyan si Joseph, ang tatay ni Jesus. So si Jesus is from the line of David, is from the line of kings. And Jesus is this Shiloh, siya ang Shiloh, to whom all of God's people, not only from Israel, but from the nations, come to obey as Lord and to trust as Savior. Okay? So, ang ending ng Genesis chapter 50, ayan yung pangako nung namatay na si Joseph. Even after the death of Joseph, dyan yung pangako. Dito yung magtatapos ang Genesis Sabi ni Joseph, ipangako niyo sa akin, kahit namamatay ako dito sa Egypt, yung mga buto ko ay dadalhin niyo doon sa Canaan, sa Promised Land. At ginawa nga nila. In Exodus, yung next book, makikita natin na nung paglabas ng mga Israelites sa Egypt, dala-dala nila yung mga buto ni Joseph. Grabe yung faith ni Joseph sa Panginoon. Alam niya, ang katawan ko ay hindi dito sa Egypt dapat doon sa Promised Land. Sa lupa na ipinangako sa kay Abraham at para sa lahat ng mga apo at angkan ni Abraham. The book closes with the assurance of faith that God is going to visit His people and do as He promised. Next, Pastor. Yan yung assurance of faith natin. Na balang araw, darating ang araw, na bibisitahin tayo ng Diyos. God is going to visit His people. Each and every one of us. Lahat tayo, kasama tayo dyan kasi mga anak din tayo ni Abraham sa pananampalataya. Okay? By faith, we are all children of Abraham. And He's going to give all of His promise. Yan ang makukuha natin sa Genesis. As a conclusion, sana yung lahat ng lesson ay nakuha natin. Mula pa lang sa isang libro sa Bible, Genesis. No? Ano yung unang lesson? Genesis teaches us to trust in God as the one, okay? Kailangan na talaga yung previous pa, Pastor. No? He's going to fill the earth with all godly people. Yung lahat ng brothers and sisters natin na nauna na, nandun na sa langit, someday kukunin din tayo ni Lord, sasama tayo sa kanila. Pero sa final judgment, sisirain ng Panginoon ang buong mundo at gagawa siya ng bago.
He's going to make a new heaven and a new earth. Magiging bago ulit lahat. Pareho sa panahon ni Adan. At sino mabubuhay dyan? Tayong lahat. Babalik yung ating katawan sa ating espiritu at magiging bago tayo. Yung katawan natin magiging kagaya sa katawan ni Adan at ni Eva. Original design. Yan ang pangako sa Genesis. Pangalawa, kailangan na natin talaga ng pananampalataya. No? We have to receive this promise of God by faith. And we just need to trust and obey. Tiwala lang at pagsunod sa Diyos. Yan lang talaga ang kailangan natin. At alam na natin kasi dumating na ang tagapagligtas, ang Mesiya, si Jesucristo. Amen? So, just continue to trust in the Lord. One day, all of His promises will be fulfilled. Let us pray. Lord, this day we thank you for this message, O Lord God, from Genesis. Salamat na ubos namin ang buong libro ng Genesis, O Lord God, in just 1 month and a little more than 1 month. Next Sunday, we're going to study Exodus at kami ay patuloy na mag-aaral nito. Aaralin namin, Panginoon, ano yung mga pangako, ang mga lesson makukuha namin mula sa iyong salita. But Lord, we pray that all of the lessons you have learned from Genesis, from the people, from Adam and Eve, up to Noah and his family, up to Abraham, and all of his children, from Isaac and Jacob, Lord God, even down to Joseph. Lord, may all of these lessons be ingrained in our minds, in our memories, in our hearts, Lord God. Sana magamit namin ito sa aming pananampalataya at magtumulong sa amin na lumago and grow as Christians. We thank you for all these things. And we commit to you the remaining parts of our worship service today. We bring back all praise, all glory, all honor to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Now for our offering, let's request Brother Michael for our reading. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Our verse for offering is Malachi chapter 3, verse 10. Bring all the tithes into the storehouse, that there might be food in my house, and try me now in this, say the Lord of hosts, if I will not open for you the window of heavens and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. Praise the Lord. Pagkataon natin na ating song. I'm giving my best to you. Giving my best to you. I'm giving my all to you. I'm giving my all to you. Leaving treasures in heaven. Where my treasure is, where my heart is due. I give my best to you. Give my best to you. Give my best to you. God loves a cheerful giver. So, ibutan talaga na sa aton nga offering. At before ta halin diri karon sa service, bilin talaga ang aton nga mga folder, mga envelope. We'd like to request Pastor Elijah for our announcements and siguro diretso na lang sa aton nga closing prayer.
Yes, announcements, prayer requests for provision sa kay Lord sa aton. So, rent for our worship venue every Sunday is 2,000 pesos. So, also Bible study centers around Barangay 30 and Bata. Let's pray for that. Veneration Ministry, it's like a praise and worship. We play online, and everyone is welcome, not only for our church, but ang iba yung mga may talent to praise and worship the Lord. So, also, number 4, Access Mission Training at Morsha. This coming March ay March 9 kay Pastor Johnny Ordonez Church sa FGFC Morsha. And also, let us continue to pray also kay Sister Jasper. Actually, dapat nandito siya ngayon. But she's recovering right now. She's not feeling well. And praise God, she is watching right now. Sister Jasper will get well soon here or online. Also kay Pastor Sam Montero and Ate Debbie from AFC Philippines, Norzagaray. Thank you for watching. And ang radio program ni Sister Jasper every Thursday sa DYBS. You can play some of Papuri songs. And what's good thing kay Ilonggo na hindi kayo doon. So may problema. DYBS 1233. And you can check it also sa GC. It is being sent by Pastora Miriam. Ang link you can watch. And before we close our service for this morning, this noon, sino na bless? Amen. Grabe, no? And the Lord is happy that nandito kayo ngayon in spite na we all know we are busy. Marami tayong mga obligasyon sa bahay natin, mga responsibility, and yet inuna nyo si Jesus Christ, si Father God, Holy Spirit, the first day of the week, which is Sunday. And also, let us pray for our pinalangga nga Pastora Miriam, Reverend Miriam, birthday yesterday, and very busy sa mga activities. And congratulations man sa all the members of this, mga members dre sa AFC Fish Bacolod who joined the art exhibit, kay Michael Prias, kay Hazel Faith Guevara, and Chris Maria Dauran there sa Sunday School, and all the Bailes family. And also, praise the Lord for giving us the opportunity. Actually, nandito yesterday si Pastor Romel and Susan Guevara, our senior pastors of AFC PH Bacolod. And praise the Lord, nandun kami sa his life yesterday, and we got a chance opportunity to praise and worship the Lord. So it's a life, once in a lifetime. So praise the Lord for the talent. And during that day, nandun rin si Pastor Miriam to support us. Even though birthday niya, pumunta dun siya to support. So, padayon na the church. The other half of Daddy Pastor. So, request na lang sa pray for. I praise and I thank the Lord kahit mag-inano, ara ka mong ihapon, nandyan ho kayo nag-support in prayer sa amin, sa akin. I thank the Lord na in-extend niyo ho ang buhay ko. Hindi ko po yung malilimutan kung paano ko get protection ng sang Ginoo. Hallelujah. 64 na ako. Wow. Hanggang may lakas ho ako at may buhay, dinedicate ko po ang aking life sa Panginoon. Walang kasing saya
Hallelujah! Isang karangalan na tayo ho ay makapag-serve kay Lord. We are chosen. Ilan lang ho tayo sa mundong ito. Let's pray for our loved ones na madala natin sila. Makasama natin tayong lahat magkasama-sama. Doon kay sa langit si Pastor Art. Hallelujah. Forever and ever, we will worship and praise God. Salamat at piprayan mo. Magaling sinabatabla pa tayo. Did you church for the patayin tagya ko na. Even though ang ipahan ka, watch online, I know your spirit is here. Salamat din sa pagkanto. Dako na lang ang pasalamat ka mo. I know you sacrifice your time, but you are here. A simple celebration also kay Pastor Miriam. I know Pastor Art is watching right now. Rather I feel talagang manauna. Lola are celebrating right now when they are happy, and Papa Pods and Camila also. So let us pray. Let's extend our hands to Pastor Miriam. Father God, thank you for this wonderful opportunity and the privilege, Lord, that we are here to remember and celebrate, Lord, yesterday's birthday ni Pastor Miriam. Thank you, Lord, for the 64 years na exist sa Sininga Kabuhi. And I know, Lord, that she's not perfect, and she is still in a process right now. But thank you, Lord, for even though she sacrificed her life, her family, and culture, being here in Bacolod City, that even though she is from Manila, nandito siya, Lord God, to spread impact to all the members of the church. For 35 years, since 1988, maraming tinuruan siya sa praise and worship, sa mga pastor's wife, sa mga young people, children's ministry, young adult, lahat sila, Lord, mga dito pa sa church, yung iba lumaba na sa ibang church na, Lord, but they cannot deny the fact na galing sila kay Pastor Miriam na tinuruan sila, Lord God, and through Pastor Art. Di pa tapos yung mission ni Pastor Miriam, Lord. She will continue. Lord God, I pray that more blessings, give her the strength, the wisdom, the comfort, Lord. Even though sometimes she's alone, Lord God, but you are there to comfort her, Jesus. Father God, Holy Spirit, guide her, give her the strength to carry on. Padayon, Lord God. Blessings. Salamat, Lord God. We love you. We thank you because you first loved us. In Jesus' name we pray. Amen. Close this with a closing prayer and meditation, followed by there will be a simple quotes to share. Thank you again sa tanan kay Mr. Dati, Sister Flor, for being here, and at kilawan naman natin ang pagkaon ng ilanda. And yeah, sa tanan-tanan, thank you family Prias, for Marabilla being here, Madalag family, and Berado. So, let us pray. Let shall we all stand for a closing prayer and benediction. Father God, thank you for this day. Thank you, Lord, for the lessons, Lord God, that you have shared to us, Lord, through your servant, Pastor Daniel, Lord. And for a reminder for us that we will keep on trusting, Lord, even though sometimes may mga trials sa aming buhay, Lord God. But we know that it's a part for our process for us to learn to grow and to keep on trusting
Salamat, Lord. I pray that you may bless each and every members of this church or in here physically and on through the online, which represents their family. I pray that you will give more strength, wisdom, comfort to each and every one of them, and more job opportunities, Lord God. Salamat, Lord, and for protection to them. Thank you, Lord God. And I know you are happy right now because we are here and your presence in this place, Lord Arinali, because you said in your word, where two or three are gathered together, you are there. Salamat, Lord God. Until the next Sunday, we will meet again. Thank you, Lord, and we will apply your word and not just be hearers but doers, Lord God. Salamat, you. And also thank you for the food that we're about to partake later. Bless and sanctify this food, Lord. Salamat, you. And now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, receive these blessings right now. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.